Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Morning po, magandang umaga. Kung mayroong isang bagay ang pinagkaiba ng hari at ng aliping may utang sa ebanghelyong ating narinig, ang hari iniisip niyang magpatawad. Ang hari gustong magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip niya ang maningil. Sino po bang may utang dito? Tago na tayo. Iyon ang pinagkaiba ng dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Ang hari, iniisip magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip ang maningil. Kung babalikan po natin ang kwento, ang hari
ay naningil ng kanyang pautang. At dahil walang maibayad ang alipin, humingi ito ng tawad sa hari. At dahil sa awa, ang alipin ay pinatawad. Dahil sa awa, ang alipin ay pinatawad. Dito, makikita natin na ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kaya nga, hindi makapagpapatawad kung wala ang awa. Sapagkat hindi mabubuo ang salitang pagpapatawad nang wala ang salitang awa. Sa pagbaybay man o sa ating pagsasabuhay, kapag wala ang awa, hindi kumpleto ang pagpapatawad. Kapag walang awa, hindi ka makakapagpatawad. Kasi awa ang kukumpleto sa salitang patawad. Samantala, nang ang alipin naman ang naningil ng kanyang pautang, hindi siya nagpatawad. Dahil ang gusto niya ay makakuha ng bayad. Kaya nga ang sabi niya, magbayad ka sa utang mo. Hindi po ba ganyan kapag merong atraso sa iyo? Ang gusto mo makabayad. Ang gusto mo maningil. Ang gusto mo pagbayaran yung nagawa sa iyo. Ang gusto mo maghiganti. Nasaktan mo ko, masaktan ka rin. Pinahirapan mo ko, mahirapan ka rin. Nagkamali ka sa akin, sisingilin kita. Magbayad ka. Dahil walang awa ang alipin, kaya wala ring pagpapatawad. At ang tanging nasa isip ay ang pagbayarin. Tanging ang taong may awa ang siyang makaaabot lang sa pagpapatawad. Ang taong may awa ang makaaabot sa pagpapatawad. Kaya nga po, maganda ang paalala ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa. Ang paalala niya at ang sabi niya, ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang makakamtang awa. Ang taong nagkikimkim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang makakamtang awa. Kaya nga, ang sinasabi niya at ang dapat nating gawin ay patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin, patatawarin ka rin. Magpatawad ka at ika'y patatawarin. Huwag kang maawa at wala ka ring makakamtang awa. Hindi po ako nagsabi nun, ha? Sabi yon ni Propeta Sirach. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang guro na Hapon, no? Yung Japanese teacher. Alam niyo po, sa Japan, ang babait ng tao, no? Ibase lang sa karanasan ko. Nung nakapunta ako doon, ang babait nila, no? At kaya pala mababait ang mga Hapon kasi sa unang 7 taon ng isang bata, ang unang tinuturo ay mabuting asal. Sa atin iba, di ba? 3 years old pa lang, pag-aaralin na.
Oh, gusto na natin ang matutunan ABC. Oh, gusto na natin matutunan 1, 2, 3 colors, no? Kapag marunong na yung bata sa ganyan, tuwang-tuwa na tayo. Pero yung mga Hapon, ang tinuturo sa unang 7 taon, pinagtutuunan mabuting asal. Kaya itong gurong ito, itong teacher na ito, naisip niya para matutukan ang kanyang mga estudyante, nagsama-sama sila sa isang eskwelahan sa loob ng 1 linggo. Kasi ngayon, no, kahit anong turo mo sa bata, kapag lumabas na ng bahay, wala na. No? Mas marami nang naririnig sa labas. Kaya nagugulat tayo, paano natututo ang bata magmura? Wala ka namang tinuro. Diba? Kasi nakukuha sa labas. Kaya itong teacher na to, sabi niya, para maging effective ang pagtuturo ko, 1 linggo, walang labasan sa eskwelahan. Tinipon niya ang mga estudyante. At makalipas ang 3 araw, may nabalitaan siyang isang bata ang nagkamali, nagkasala. Inamin naman ng bata ang pagkakamali. Sinumbong sa kanya ang nangyari, ngunit hindi siya kumibo. Kinabukasan, isa na namang bata ang nagkamali. Isa na namang bata ang nakagawa ng mali. Inamin niya ang kanyang pagkakamali. At isinumbong ng mga kaeskwela sa kanilang guro ang nagawang pagkakamali. Gaya ng nauna, walang narinig sa guro. Hindi nagsalita ang guro. Kaya, nagalit ang mga estudyante. Nagalit ang mga kapwa-estudyante sapagkat walang naririnig o walang ginagawa ang guro. Ang gusto ng mga estudyante, paalisin ang mga nagkamali. Tanggalin ang nagkasala. Di ba ganyan naman tayo? Kapag may nakagawang mali, gusto natin tanggalin. Patatanggal kita. Aalisin kita. Ganyan tayo eh. Ayaw natin yung mga may mali. Ayaw natin yung nagkakamali sa ating buhay. Kaya inaalis natin. Iniiwasan natin. Nakinig ang guro sa mga gusto ng estudyante. Nakinig sa hinaing at galit nila. Kaya pinatawag niya ang lahat ng estudyante. Sabi ng guro, pinupuri ko kayo. Kayong mga hindi nagkamali, kayong hindi mga nagkasala, ikinatutuwa ko ito. Sapagkat magagaling na kayo dahil alam ninyo ang tama at mali. Kaya naman, makakaalis na kayo. Makakalabas na kayo. Takang-taka ang lahat. Bakit kami ang pinalalabas? Bakit kami ang pinaalis? Hindi naman kami nagkamali. Kaya ipinaliwanag ng guro, ang tinuturo ko ay hindi lang kung ano ang tama at mali, kundi kung ano ang mabuti at masama. Magkaiba yon. Magkaiba ang tama at mali sa mabuti at masama. Kayo, alam nyo na ang tama at mali. Sila, kailangan pa nilang matuto, kaya kailangan nilang manatili. Mga kapatid, ganyan ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi nito kayang baguhin ang nakaraan. Pero, marami itong pwedeng baguhin sa ating kinabukasan. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sadya naman talagang nagkakamali ang tao. Nagkakasala tayo. Pero ang sinasabi sa atin, magpatawad. Kaya nga, ang tinuturo sa atin, ang maawa. Dahil ang Diyos,
maawain. Kaya kaya ng Diyos magpatawad kahit paulit-ulit. Tandaan, kapag walang awa, hindi maaabot ang pagpapatawad. Patawarin mo na. Kahit ang iyong sarili, patawarin mo na rin kung ikaw ay nagkamali. Dahil hindi mababago ng kapatawaran ang nakaraan. Pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Amen? Amen.